Morning po sa inyong lahat. Morning po. Anong version yan, Ate Rose? Parang, sabi na eh. Okay. Kaya niyo pong basahin ko muli sa inyo. This time naman, as is our practice, kapag may reading in English, meron naman din tayong reading in Tagalog. So, hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo. This time naman po sa Tagalog para sa karagdagang kaalaman. Genesis 4. Okay. Ganito po ang sinasabi. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang pinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinaka-mainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, anong kagagalit mo Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito. Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, Abel, mamasyal tayo. Medyo ano na lang to, translation to. Pero wala siya sa wala siya sa original language. So, paraphrasing ng Tagalog. Abel, mamasyal tayo. Sumama naman ito, ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan si Abel? Hindi ko alam, tugon niya. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ni Yahweh, Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Okay. Mga kapatid at kaibigan, ang title po ng ating message this morning is Am I my brother's keeper? Question mark yun. Am I my brother's keeper? Sa tingin niyo po, ano po ang sagot? Yes. May sinabi po si John Calvin, isang theologian and reformer noong 16th century. At ganito po ang sinasabi niya tungkol sa kaalaman at karunungan ng tao. Ang ating karunungan sa abot ng nararapat na ituring na totoo at matatag ay ganap na binubuo ng dalawang bagay o dalawang bahagi. Ang kaalaman sa Diyos at sa ating sarili. Ngunit dahil ang mga ito ay pinagsama-sama ng maraming ugnayan, hindi madaling matukoy kung alin sa dalawa ang nauuna at kung alin doon ang nagsilang sa isa. So, dalawa yon. Para makilala mo ang Diyos, kailangan mo makilala ang iyong sarili. At para makilala mo ang iyong sarili, kailangan mo muna makilala ang Diyos. Pero hindi matukoy ni nung theologian kung alin ang nauna. Pero he explains that sa kanyang aklat na Institutes of the Christian Religion. Sa ganang atin, para masagot natin ang tanong, kailangan po nating maintindihan kung paano ginamit ng tao ang karunungan sa labas ng hardin pagkatapos niya mahulog sa kasalanan. Wala po kasi sa atin ang pinanganak ng walang kasalanan. Meron pa ditong pinanganak ng walang kasalanan. Baka may gusto mong taas ng kamay. Lahat po tayo, ayon kay Pablo, nagkasala kay Adan. Kaya kailangan nating bantayan ang mga unang kwento, especially itong mga nandito sa first chapters ng Genesis, para maintindihan natin kung paano kumilos ang Diyos sa kasaysayan. Kailangan rin po natin maintindihan kung ano ang nakita ng Diyos at kung ano ang tingin niya sa tao
at sa ugnayan natin sa bawat isa. Sabi nga po ng mang-aawit sa Psalm 119:66, ako'y bigyan mo ng dunong, ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mo ibinigay. And syempre, ganito rin ang panalangin natin. Ganito rin ang hiling natin sa Diyos. Nabigyan po tayo ng dunong at karunungan. Sa atin po nang pinagdadaan at magugulumihanan sa ating pananampalataya, nawa mabuksan po ang ating mga mata na ang Diyos ay hindi pabaya. Hindi man natin maintindihan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid natin, especially sa buong mundo ngayon, hindi ibig sabihin na walang Diyos. Dahil hindi lang natin maintindihan. Hindi rin ibig sabihin nun na hindi tayo iniingatan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang salita, nawa matutunan po natin magpakumbaba sa kanyang harapan at saliksikin ang ating mga sarili. Sa ganitong paraan, nawa makatulong po tayo sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. And so, as we approach Scripture, tanungin natin ang salita ng Diyos. Am I my brother's keeper? Kanina, nung tinanong ko po yun, hindi ko na po kayo tinanong kung anong batayan nyo. Ito na yun. Ito yung ating pag-aaralan. At alam na alam natin to kahit sa secular literature, kahit hindi sa Bible, kilalang kilala itong tanong na ito. Am I my brother's keeper? Ako ba ay tagapagbantay sa aking kapatid? Dito sa ating pag-aaralan sa Genesis chapter 4, by this time wala na po si Adan at si Eva sa hardin. Pinalayas na po sila. Ngunit, hindi ibig sabihin na pinalayas po sila, lahat ng bagay ay, yung buhay nila dati, lahat ng bagay na galing sa buhay nila dati, putol na o tapos na. Hindi ganun yun. May mga bagay na nagpapatuloy pa rin. In other words, tuloy pa rin ang kwento. So, bagamat na nagkasala sila at pinalayas sila, itong mga bagay na ito ang nagpapatuloy. Unang-una. Balikan lang po natin ang Genesis 1:26. At ganito po ang sinabi ng Diyos. Brief review lang tayo. Sabi ng Diyos, let us make man in our image according to our likeness. Sa mga katuwid, hindi po ito nawala. Hindi porket nagkasala ang tao, nawala rin ang larawan ng Diyos sa tao. Kahit po sa New Testament, ang tingin pa rin. For example, sa book of James, chapter 3, verses 8 to 10, sinasabi dito na hindi maaaring pagmulan ng ating bibig ng pagpapala, papuri at pag-aalimura. Bakit daw? Sabi kasi, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa pag-aalimura sa tao na nilalang na kalarawan ng Diyos. Ibig sabihin, both in the Old Testament and in the New Testament, even if nagkasala ang tao, ang tingin pa rin ng Diyos sa tao, kahit siya'y makasalanan, ay nilalang pa rin na kalarawan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi nasira ang imahe ng Diyos sa tao. Masasabi natin siguro na may bahid ng kasalanan, pero hindi po ito nasira ng kasalanan. Nasa sa atin pa rin ang larawan ng Diyos. At isa sa mga epekto ng kasalanan ay ang epekto nito sa ating pag-iisip. Unang-una, madali po tayong makalimot. Epekto po yun ng kasalanan. Whether it be paglimot sa Diyos o paglimot sa kanyang pagpapala, or whether it be paglimot sa ating kapwa o sa ating mga kasalanan. Bukod doon, ayaw natin kilalanin na mayroong Diyos. Bulag po tayo. Yun yung sabi ng Bible.
Maraming verses yan. Romans 2:19, 2 Corinthians 4:4, 2 Peter 1:11, 1 John 2:11, Revelation 3:17. Ang isa pang epekto ng kasalanan sa ating pag-iisip ay ayaw rin nating isipin na mayroon tayong kasalanan. Kapag pinag-uusapan ito, okay lang po sa atin na pinag-uusapan natin yung pangkalahatan. Okay lang sa atin na pinag-uusapan natin yung mga generalizations. Katulad ng likas sa sangkatauhan ang magkasala. Pero pag tayo na at ang ating accountability sa Diyos ang pinag-uusapan, at kailangan nating suriin ang ating mga sarili, ayaw na natin yun. Hindi lang yun. Ang isa pang epekto ng kasalanan sa ating pag-iisip ay tuloy lang tayo sa ating mga kasalanan. At gustong-gusto natin yun. In fact, sa panahon natin ngayon, ang tawag po dyan ay addict. Ang salitang ginamit dyan ng Bible ay alipin ng kasalanan. Sa theology, ang tawag po dito sa mga effects na ito ay the noetic effects of sin. Noetic is N-O-E-T-I-C. Noetic effects of sin or yung effects ng kasalanan sa ating pag-iisip. So, ang isang tao na wala kay Kristo ay hindi tama ang pag-iisip. Obvious naman. Tingnan lang natin ang ating paligid. Tingnan lang natin ang mga nangyayari sa mundo. So kahit likas na sa tao ang magkasala, kinikilala pa rin ng Bible na ang tao ay nilalang ng kalarawan ng Diyos. Sige po. Good morning. So yun ang unang bagay na nagpapatuloy. Yung larawan ng Diyos. Ang pangalawang bagay na nagpapatuloy rin ay ang kanilang mga responsibilidad. Sa Genesis 1:28, sabi po ng Diyos, "Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth." Simula Genesis chapter 2 onwards, wala po tayong mababasa hanggang sa Revelation. Wala po tayong mababasa na binawi ito ng Diyos. Kahit nagkasala po ang tao, hindi po ito binawi. Expected rin natin na kailangan itong tuparin ng tao. Bahagi po ito ng larawan ng Diyos sa Kanya. And therefore, we can expect na magiging struggle po ang pagtupad sa mga tungkuling ito. Dahil hindi magpapasakop sa Kanya ang mga hayop, hindi magpapasakop sa Kanya ang mga halaman, hindi magpapasakop sa Kanya ang mga pamunuan ng mundong ito. Magiging mahirap rin ang paglilihi at panganganak. Sino dito hindi nahirapan? Lahat tayo nahirapan. Kahit lalaki, nahirapan. Dahil hindi na niya maintindihan ng kanyang asawa pag nanganganak na, galit ba ito sa akin o ano? Diba? Ano ba to? Galit ba to? Pero pag natapos na, todo yakap na. Dito po sa Genesis 4, makikita natin ang first time of many things. So ito yung mga, kanina yun yung mga bagay na nagpapatuloy. And we can expect those sa Genesis 4. Ngayon sa Genesis 4, merong mga first time ng maraming bagay. Makikita natin ang unang bunga ng pag-aasawa, paglilihi at pagsilang sa labas ng hardin. Makikita natin ang unang pamilya. Makikita natin ang unang profession o vocation. Makikita po natin ang unang anyo ng pagsamba at pag-aalay. Makikita rin natin ang muling pagpapakita ng kasalanan. Makikita natin ang unang nasawi sa laban sa pagitan ng babae at ng ahas. At ang nakakalungkot, itong mga nasawi na ito, bahagi po ito ng pamilya ni Adan. Nasa loob
po ito ng pamilya ni Adan. And this now leads us dito sa verses 1 to 2. Ganito po ang sinasabi, verse 1 muna. Now the man had relations with his wife, and she conceived and gave birth to Cain. Mapapansin po natin na sa kabila ng kanilang paghihirap, pagkatapos mahulog sa kasalanan, at syempre mapalayas, very stressful yun sa mag-asawa. It's encouraging na pagdating ng verse 1, mag-asawa pa rin sila. Sa panahon natin ngayon, mas stress lang ang mag-asawa at hindi mabigyan ng maayos na counsel, hindi sila magtitiis sa isa't isa. Pero dito, even after the events of Genesis chapter 3, at palayasin sila ng Diyos, at mahirapan sila sa labas ng hardin, makikita natin, now the man had relations with his wife. Magkasama pa rin sila. At nagkaroon sila ng anak. Kapansin-pansin po dito, at gusto ko pong, kung meron po kayong notes at nag-underline din kayo ng mga Bibles nyo, i-underline nyo po yung salitang the man had relations, yung salitang relations. Sa ibang versions, ang ginamit ay know. Sa Tagalog, nakilala. Merong modern translation ng Tagalog, ang ginamit po ay sinibingan. Ngayon, ang salitang ito, alam ko po merong mga bata baka iniisip mo, si Pastor, medyo bulgar. Hindi po bulgar ang Bible. It shows you kung ano ang tingin ng Diyos sa mga bagay-bagay. So, I won't be holding back dito. Expect me not to hold back doon sa mga terms na ginagamit natin. Yung salitang ginamit na had relations or knew or know, or sa Tagalog ay nakilala, ito po yung consummating act of marriage or yung sexual act of marriage. Dito nilalarawan po ng Bible ang sexual act as a knowledge. Sex is an act of knowledge. Hindi ito pamamaraan ng Bible, baka iniisip natin, baka pastor, pamamaraan lang yan ng Bible para maging euphemism. Ang ibig sabihin ng euphemism, nagsasubstitute siya ng isang salita para itago yung pagiging bulgar ng isang bagay. Sa Bible, hindi po bulgar ang sex. Sapagkat kaloob po yun ng Diyos. Kaloob ng Diyos yun sa mag-asawa. And therefore, hindi bulgar ang ating pinag-uusapan. Ito po ay isang pinaka-appropriate na salita para ilarawan ang sexual act sa marriage. Sex is an exchange of knowledge sa harapan ng Diyos. Mapapansin natin sa Genesis chapter 3, ano ang ginawa ni Adan at ni Eva? Ginawa nilang pinagbabawal. Kinuha nila yung bunga, kumagat sila, kinain nila yung bunga of the tree of the knowledge of good and evil. It just shows kung anong ginawa ng tao sa karunungan na binigay sa kanya ng Diyos. At dito, once again, sa Genesis chapter 4, binibigay ng Diyos once again, now the man knew his wife Eve. In marriage, the husband brings with him knowledge. The wife also brings with her knowledge. And when they come together, nakikilala nila po ang isa't isa. Sige, hintayin ka namin. May upuan pa dito. Para sa inyo to. Dito. Yan. Okay. Ulitin ko po. Ang sexual act sa paningin ng Diyos ay act of knowledge. The husband brings with himself knowledge. Ganon din ang wife. And when they come together, nakikilala nila ang isa't isa na silang dalawa lang po ang pinagpala ng Diyos na makaalam. Walang pakialam ang mundo doon. Uulitin ko po. Ganon ang pagkakaloob ng Diyos sa sex. And God has blessed sex in marriage para pagtibayin ang kanilang pagiging isang laman. Kung babasahin natin kanina, ang sabi ng Diyos sa kanila, be fruitful and multiply. So part yun ng responsibilidad nila para
dumami ang tao at hindi binawi yun ng Diyos. And yet today we hear na ang problema daw ng tao ay overpopulation. Hindi overpopulation ang problema ng tao, greed ang problema ng tao. Hindi yung pagpapakarami. Nilikha ng Diyos ang buong mundo para i-sustain ang sangkatauhan. Pero kung iisipin natin, sasabihin ng mga tao dyan, hindi, nauubusan na ng natural resources. Bakit na hindi mauubos yan kung hindi kayo mga gahaman? God created the world to sustain all of human life. Pero balik tayo dito sa sexual act, dahil mataas po ang tingin ng Diyos sa sex and marriage. Kaso sa panahon po natin, ibinaba natin ang sex sa antas ng mga hayop. Ayan ang tuturo sa atin ng mga teachers sa high school at saka sa college. Man is an animal and he has urges like an animal. Pero sa Diyos hindi ganun. Oo, may ginagawa ang nagme-mate ang mga hayop. Pero sa mata ng Diyos, yung consummating act ng marriage is knowing. Hindi siya, ang sinasabi kasi ng tao ganito. Binaba natin siya sa antas ng mga hayop. At ang sex ay parang urge lang na parang gusto mo, nagugutom ka. Maririnig natin yun. So anong gagawin natin pag nagutom ka? Anong ginagawa niyo pag nagugutom ka? Alam ko hindi nyo alam ang gagawin niyo pag nagugutom eh. Kumakain tayo. In other words, it's an appetite. Kaya nga pag nagbasa tayo ng mga articles, ang tawag nila sa sex, minsan ito ay isang appetite. Nagiging pamamaraan po ito ng self-gratification. Imbis na pamamaraan para paglingkuran ang ating kapwa. Imbis na pamamaraan ito para ipakita ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Nagiging self-gratification. At dahil na-fulfill naman ang ating sexual appetite, kailangan pa ba ang pagpapakasal? Total, nakukuha ko naman ng gusto ko. Pag gutom ako, kakain lang ako. Meron naman dyan tao na willing din na ibigay, na gutom din, edi kakain din siya, edi pareho kami. Ngayon, kailangan pa ba ang pagpapakasal sa ganong klaseng pananaw? Syempre, hindi na. So, sinira na rin natin pati ang pagpapakasal. Maririnig na lang natin sa ibang tao, papel lang naman yan eh. Sinira natin ang kagandahan ng pagpapakasal. Sinira rin natin ang kagandahan ng pagsasama ng mag-asawa. Sinira rin natin ang pagiging isang laman nila. So ngayon, ang tanong, kailangan pa ba ang mga pangako? Kaya nga napaka-dangerous at napaka-sinful sa harapan ng Diyos ang sex outside of marriage, including ang premarital sex, ang adultery, ang porn, ang friends with benefits, at iba't ibang klase pa ng perversions na naiisip ng tao. Babalik tayo sa noetic effects of sin. Yung knowledge na dapat sana kasi exclusive lang sa dalawang mag-asawa, nawala na. Wala nang pangako sa harapan ng Diyos. Ayaw na natin nun. Wala pa nga pangako. At dahil hindi naman humarap sa Diyos, etong dalawang taong ito na gutom daw dahil meron silang sexual appetite, sa tingin po ba natin may basbas pa ba ng Diyos o pagpapala sila mula sa Diyos? Meron pa bang pagpapala? Wala. Ang dalawang tao nagko-commit ng sexual acts outside of marriage ay walang pagpapala ng Diyos. And therefore, dahil wala po itong pagpapala ng Diyos, wala po itong security. Walang katahimikan sa kanilang konsensya. Kaya mapapansin natin, ito ha, magiging tapat ako sa inyo. Kung sa tingin niyo po, sa mga kinakounsel po namin, if you think na bakit si pastor parang ang emphasis doon sa pagpapakasal, dahil gusto ko pong pagpalain po kayo ng Diyos. At gusto ko rin matanggal sa inyong konsyensya yung bumabagabag sa inyong isipan. Sapagkat lahat po tayo pinagkalooban ng Diyos ng konsyensya.
Bagamat yung konsyensya na yan ay may bahid ng kasalanan, nandyan pa rin yan na nagpapaalala sa atin kung ano ang tama sa harapan ng Diyos. Ngayon, bakit tayo binabagabag ng ating mga konsyensya? Dahil ninakaw natin ang isang bagay na hindi pinagpala para sa atin. Sinira natin ang kaganda. Bukod sa ninakaw natin, sinira rin natin ang kagandahan nito. So ngayon, nakikita po natin mga kapatid, ang kahalagahan at kahulugan ng sex at pag-aasawa sa harapan ng Diyos. At dahil ito ay nagmula sa Diyos, siya lamang po ang may karapatan para magsabi kung ano ang definition nito. Wala po tayong karapatan para baguhin ang definition ng sex and marriage. Sabi ng Diyos, be fruitful and multiply. At ganito po ang ginawa ni Adan at ni Eva. Scriptures also tell us na itong bagay na ito ang ginamit ng Diyos para pagpalain niya ang unang mag-asawa. Sabi dyan, she conceived and gave birth to Cain, and she said, I have gotten a man-child with the help of the Lord. Again, she gave birth to his brother Abel, and Abel was a keeper of the flocks, but Cain was a tiller of the soil. Nang manganak raw si Eva sa kanilang panganay, pinuri ni Eva ang Diyos. Ito yung kanyang naging awitin sa harapan ng Diyos. Yung pangalan ni Cain. At ano daw ang ibig sabihin ng pangalan ni Cain? Nagkaroon po ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. So kinilala niya itong lalaking sanggol at ang nagbigay raw sa kanya ng sanggol na ito ay si Yahweh. Ang salitang Cain sa original language ay ibig sabihin, narito siya. Or here he is. Sino ba si Cain? Matatandaan po natin sa Genesis chapter 3 verse 15, nang sumpain ng Diyos ang babae, mayroong iniwan din na pangako ang Diyos sa kanya. May iniwan na pangako ang Diyos kay Eva. Ano daw yung pangako yun? Magpapadala ang Diyos ng binhi na dudurog sa ulo ng ahas. Ikaw ba ang dudurog sa ulo ng ahas? Okay. Paniwala ni Eva, si Cain yun. Kaya sinabi niya, nakatanggap ako ng anak na lalaki mula kay Yahweh. Paniwala niya na si Cain ang tagapagligtas. Tapos, sabi dyan, again, she gave birth. Sa mga katuwid, yung salitang again dyan, nangangahulugan na nagsiping muli si Adan at si Eva. At pinagkalooban sila ng Diyos ng isa pang anak na lalaki. At anong pangalan niya? Abel. Ano na? Si Abel. Si Abel. Anong ibig sabihin ni Abel? May sinasabi ba dyan? Nakakapagtaka, wala. Walang sinabi si Eva tungkol kay Abel. Pero kay Cain, may ibig sabihin. Pero kay Abel, wala. Kaya ang ginawa ko po, tiningnan ko sa original language, sinilip ko. Ano ba sa original language ang ibig sabihin ng Abel? Nagulat ako. Dahil yung salitang ginamit dito, katumbas nito, yung makikita natin na salita sa Ecclesiastes chapter 1. Nung sinabi ng mga ngaral, walang kabuluhan. Nang walang kabuluhan. Ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Yun ang ibig sabihin ng pangalan ni Abel.
walang kabuluhan. Vapor, empty, vanity. Yun yung ibig sabihin ng pangalan niya. At nakakapagtaka. Lumalabas na ang liit ng tingin ni Eva sa kanyang bunsong anak. Akala natin mabait si Eva. Pero, makikita natin ngayon, ito na, nagsisimula na yung kasiraan dahil sa kasalanan. Ikaw meron, yung bagay na yan nagmula sa Diyos. Pinagpala kayo ng Diyos. Binigyan ka ng asawa. Tapos nagbunga ang inyong pagmamahalan. Tapos ang itatawag mo sa iyong anak, walang kabuluhan. Ang liit na tingin niya kay Abel. O hindi kaya may kinalaman ito sa haba ng buhay ni Abel sa lupa. Tuloy po tayo. Sabi dyan sa verse 2 agad, si Abel raw ay naging pastol o tagapag-alaga ng mga kawan. Ngunit si Cain po ay naging magsasaka. Tulad ng kanyang ama na si Adan, na inatasan ng Diyos na alagaan at ingatan ang karding. So Genesis chapter 2, si Cain po ay sumunod sa yapak ng kanyang ama at nagpagal sa bukid. Naging magsasaka siya o tagabungkal ng lupa. Sabi ng Diyos sa Genesis 1:26, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So pareho po silang may marangal na hanap buhay. At ayon sa Genesis 1:26, namamahala sila sa mga pamunuan na pinagkaloob sa kanila. Si Abel sa mga hayop, at dito si Cain sa mga bagay-bagay sa lupa. Punta tayo sa verses 3 to 4. So it came about in the course of time that Cain brought an offering to the Lord of the fruit of the ground. Abel on his part also brought of the firstlings of his flock and of their fat portions. So dito naman po, mababasa natin na pareho nilang kinikilala na wala sa kanila ang kapangyarihang lumikha. Alam nila na lahat ng bagay ay nagmula sa Panginoon. Kaya nga, nagdala sila ng kanilang handog. So, ano daw yung kay Cain? Anong dala ni Cain? Pakilakasan? Yung mga nagtuturo ng Sunday school, ano daw dala ni Cain? Prutas. Mga prutas, mga bunga, di ba? O mga gulay. Si Abel, anong dala niya? Firstborn of his flock. Firstborn of the flock. At saka yung mga fat daw, mga fat portions. Itong fat portions na ito yung tinuturing na the best na bahagi ng parts nung pinatay niya o yung handog niya. Pag sinabing fat portion sa Bible, ito yung talagang dapat pinakamainam na inaalay sa Diyos, na hinahandog sa Kanya. So ngayon, pareho po silang humarap sa Panginoon at binigay ang kanilang mga handog. Ngunit may nangyari po. Verses 4 to 5. And the Lord had regard for Abel and for his offering, but for Cain and for his offering he had no regard. So Cain became very angry and his countenance fell. Isa ka rin nadudurog sa ulo ng ahas. Okay. So, sa passage, mapapansin natin ito. Once again, we will find itong pattern na ito. Doon sa mga nag-underline, pansinin nyo kung ano yung mga nagre-repeat dyan. And cue yun sa atin. Sabi dyan, nasiyahan si Yahweh kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Sa English, the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering, he had no regard. Notice, Abel and his offering, and then Cain and his offering. Bakit hindi na lang sabihin sa atin ng Bible na hindi tinanggap ng Diyos
Tinanggap ng Diyos ang offering ni Abel. At hindi tinanggihan ng Diyos ang offering ni Cain. Hindi. Minsan we miss these little details na may pinatutukuyan dito ang Bible. Ano kaya ang sinasabi niya dito? May mga schools of thought na ang dahilan daw ng pagtanggap ng Diyos sa handog ni Abel ay dahil may kinalaman ito sa pag-alay ng dugo. Malas maririnig natin yan. It was an offering of blood. At alam naman natin sa Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there can be no forgiveness of sins. Ngunit kay Cain, gulay lang ito. So, minamaliit natin yung offering ni Cain. Ang kaso, hindi sinasabi dito sa Bible, sa verses 4 and 5, ang dahilan bakit pinili ng Diyos si Abel at ang kanyang handog. Marami po sa mga scholars, pilit na binibigyan po ng kakulangan yung handog ni Cain in relation kay Abel. But the verses tell us na itong daladalan nilang dalawa ay handog. Ibig sabihin, maayos. Maayos yung ginawa nila. Kinikilalang handog ito. Yung first fruit from the ground, yung isa naman, yung panganay ng mga kawan and the best portions. Sa makatwid, there was nothing wrong sa kanilang offering. Offering na tawag eh. So ano itong ginawa ng Diyos? Bakit tinanggihan? Hindi ba kayo nagtataka? Ako nagtataka. At naguguluhan ako sa Diyos. At dapat lang tayong maguluhan sa Diyos. Dahil tao lang tayo. Bukod dito, walang binabanggit ang scriptures kung ano ang basis ng Diyos. Bakit niya tinanggihan? Ngayon, base sa mga passages, may dalawa akong nakita. At pwede nyo rin ilagay siguro sa mga notes nyo. Or you might have other observations din. Pero may nakita akong dalawa. For now, dalawa. Unang-una, yung background ng offerings at worship sa Old and New Testament. Pangalawa, yung character ng Diyos. Unahin muna natin yung background ng mga offerings at yung worship sa Old and New Testament. Sa Old Testament po, makikita natin na may dalawang klase ng offering. Mayroon yung first fruit na may kinalaman sa mga prutas at saka gulay. At yung pangalawa, yung pag-alay ng mga hayop. Magkaibang handog po ito. Yung ginagawa sa Israel nung panahon nila, especially nung time ng Panginoong Jesucristo, yung naabutan ng Panginoong Jesucristo, yung mga handog na yun, unahin natin yung sa handog ng mga bunga. Yung first fruit po, ang sinasabi ng first fruits ay lahat ng ani ay mula sa Diyos. And therefore, paalala ito sa naghahandog na ang Diyos ay manlilikha. Yun yung sa first fruits. Pero pag-alay ng mga hayop, pinapahayag nito na kailangan may mamatay para dumaloy ang kaligtasan at kapatawaran sa tao. Kailangan tumanak ang dugo. Kailangan may magbayad sa kasalanan. At pinapaalala nito sa naghahandog na ang naghahandog ay makasalanan at Diyos lamang ang makakapagligtas. Hindi sa pamamagitan ng kamay ng tao. At kailangan tanggapin ng Diyos yung handog na yun. Pagdating sa New Testament, sa John chapter 4, verses 16 to 23, madalas natin binabanggit yun dito. Itong John 4. Sa simula ng ministry ng Panginoong Jesucristo, habang nag-uusap sila ng Samaritan woman, naglalakbay ang Panginoon, dumaan siya sa Samaria, magkaaway ang mga Hudyo at saka Samaria. Kaya nagulat yung babaeng Samaritano, bakit ako kinakausap nito? So, nag-usap-usap sila hanggang sa umabot yung usapan nila doon sa babae at sa kanyang mga asawa. Nakalimang asawa na siya, pero yung kanyang kinakasama ay hindi asawa. So, sa mga kinakounsel ko po, huwag po kayo masasaktan. Kung sasabihin ko po sa inyo, kapag nag-counseling tayo, huwag po kayong masasaktan. Kung sasabihin ko po
nasa current conditions natin. Doon sa mga kinakounsel ko po, kung sasabihin ko po, magiging tapat ako, sasabihin ko na hindi kayo kasal, hindi kayo mag-asawa. Yun yung tama. At yun yung tama sa harapan ng Diyos. So dito, sinabi ng Panginoon, yung kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. Ang ginawa ng babae, binago niya yung paksa. Diba? Gawain natin yun eh. Pag medyo nasasaktan tayo, binabago natin. Change subject. Ang sabi ng babae, biglang sinabi ng babae, nagsasamba ang mga ninuno namin. Pag-iisip kayo, pag binabasa mo John chapter 4, nakakatawa. Biglang sinabi ng babae, yung mga ninuno namin dyan nagsasamba sa bundok na yan. Pero alam namin na ang mga Hudyo doon sa Jerusalem. Doon kayo nag-aalay, doon kayo naghahandog. Sinabi ng Panginoon sa kanya, kinorek po siya ng Panginoon. Ganito sabi ng Panginoon sa kanya, you worship what you do not know. Notice, may kinalaman na naman sa kaalaman, sa knowledge. You worship what you do not know. We worship what we know. For salvation is from the Jews, sabi ni Hesus Kristo. But, sabi niya, an hour is coming, and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For such people, the Father seeks to be His worshipers. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. In other words, ang requirement po ng Diyos ay sumamba tayo sa Kanya in spirit and in truth. Anong ibig sabihin nun? Sinasabi ni Hesus Kristo na ang pagsamba sa Diyos ay hindi naaayon sa location. Minsan nagkakamali po tayo, may mga Kristiyano ngayon na sasabihin, huwag kayong kakain dyan, yan ay banal na santuaryo. Dito palang makikita na natin na kay Hesus Kristo, location does not matter. Yung gusali, it does not matter sa harapan ng Diyos. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon na pinagkalooban niya tayo ng place para magsamba. At mayroong pamilya na nagpapagamit sa ating Panginoon. Gusto niya tumagdag doon sa kinukwento. Pero sinasabi dito ni Hesus Kristo, it is not based on location. Mahalaga sa ating Ama sa langit na sinasamba natin siya ng buong puso't isipan at lakas, sapagkat siya ay Espiritu. So nararapat lang na sambahin natin siya ng ating buong kaluluwa. At hindi lang yun. Yun lang ba? Ng lahat ng ating lakas, lahat ng ating isipan at damdamin? Sapat na ba yun? Hindi. Sabi ni Kristo, worship in spirit and in truth. Truth. Sa mga katuwid, ang worship po ay may form and substance. Yung form po nun, yun yung panlabas na anyo. Yun yung ginagawa natin, yun yung nakikita natin. Yun yung pamamaraan kung paano na yung binubuhos natin yung ating lakas at isip, yung ating talino. Yun yung nakikita natin. Pero may substance din siya. Ito po yung katotohanan. Yung character ng Diyos. Na ang Diyos ay manlilikha at ang Diyos din ay tagapagligtas. Sa ating passage, balikan po natin itong Genesis chapter 4 kasi nag-advance na tayo sa Old and New Testaments. Dito sa Genesis chapter 4, walang ganong background syempre. Pero makikita natin dito, alam na natin, dito sa Genesis chapter 4, maa-apply natin yung standard ngayon ng Diyos. May requirements siya. Sabi ng Diyos, tinanggap niya si Cain at ang kanyang handog. At tinanggap ng Diyos si Abel at ang kanyang handog. At tinanggihan niya si Cain at ang kanyang handog. Apply natin ngayon itong napag-aralan natin sa New and Old Testament. Kung tayo po ba ay haharap sa Diyos at tatanggihan niya ang handog natin, o handog mo, magagalit ka ba sa Diyos? Tulad ni Cain. Yung iba sa atin, hindi. Yung iba, ewan ko. O tatanggapin mo ba ito sapagkat may karapatan siyang tanggapin at tanggihan ang mga bagay-bagay? So dito,
Hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain sapagkat yun ang pasya ng kataas-taasan. Yun lang yun. And that is why it is so disturbing. Because siya yung kataas-taasan. At tayo ay nilalang lang. Hindi tayo ang kataas-taasan. For Cain and Abel, it seems both of them worship God in spirit. Ginawa nila yung dapat nilang gawin. Pinaghandaan nila yung kanilang pagsamba. Wala tayong mababasa dito na sinasadya ni Cain na maggaganon. Maayos pinaghandaan niya yun. Sabi nga ng Bible, ginawa nilang nararapat. Kaya nga offerings ang tawag. Nagdala sila ng bunga. Both of them worshipped in spirit. Pero it seems Cain did not worship in truth. Bakit? Sapagkat hindi niya tinanggap ang pasya ng Diyos. Sabi ko po kanina, ang karunungan sa harapan ng Diyos ay may dalawang bahagi. Pagkilala sa Diyos at pagkilala sa ating sarili. Obvious dito, naghahandog si Cain. Pero hindi niya kilala ang Diyos. Hindi niya tinanggap yung pasya eh. Kung sana kinilala niya na ang Diyos ay kataas-taasan, hindi tinanggap niya sana yung pasya. At dahil hindi niya kilala ang Diyos, obvious na hindi niya rin kilala ang kanyang sarili. Ang tingin niya siguro sa sarili niya, worthy siya na dapat din tanggapin yung sa kanya. Nakakalimutan niya na mas mataas sa kanya ang Diyos. And therefore, hindi nga niya kilala ang kanyang sarili. Wala siyang pagtingin sa Diyos bilang Diyos. Iniisip ko sana, maganda sana kung nagpakumbaba na lang si Cain. Maganda sana kung humingi na lang siya ng tawad. Kasi wala namang, sinabi lang naman sa kanya ng Diyos na hindi ko tinatanggap yan eh. O so sana nagtanong ka na lang. Pero hindi niya yung ginawa. Ibig sabihin, hindi niya kilala na ang Diyos ay nagpapatawad. Hindi niya kilala ang Diyos, hindi rin niya kilala ang kanyang sarili. Sa panahon natin ngayon, madalas ganito ang ang peg natin kapag pumupunta tayo sa panambahan. Okay na yan, kita naman ng Diyos ang puso mo. Ang mahalaga, kung ano yung nandyan sa kalooban. Diba? Tama ba ako? Tama ba? Makikita natin dito, hindi. Hindi sapat sa Diyos yun. Mataas ang pagtingin ng Diyos o mataas ang tingin ng Diyos sa kanyang sarili. Dahil siya ang kataas-taasan, siya po ang nagsasabi sa atin kung ano ang nararapat sa kanyang harapan. May substance at mayroong form. Totoo na nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Pero hindi sapat yun. Kailangan kilala natin kung sino itong Diyos na ito. Hindi yung anything goes na lang tayo. Hindi yung kung ano-ano na lang ang ginagawa natin. Kailangan mag-observe tayo ng maayos. Humaharap tayo sa kataas-taasan. Hindi ito basta yung mga presidente na mga candidates ngayon na tumatakbo. Na may bahid ng kasalanan ng mga konsyensya at kung ano-ano pinagsasabi sa social media. Merong isang lugaw, may lutang, may kung ano-ano. Hindi ganun ang Diyos. Pag nagsalita siya, yun. Seryoso siya pagdating sa pagsamba. Seryoso siya pagdating sa pagliligtas. Seryoso siya sa lahat ng bagay na sinasabi niya. At seryoso siya kay Cain nang sinabi niya na hindi ko tatanggapin yan. Ang pagsamba ay may substance and form.
Madalas ang nakikita natin yung form. Minsan, nakakalimutan natin na may form. Dahil ang overemphasis natin, yung sa puso lang. Hindi. May pine-prescribe ang Diyos kung paano siya sambahin. At mayroon siyang pine-prescribe kung ano ang kalooban na dapat natin ihanda pag humaharap tayo sa Kanya. God demands both substance and form. Verses 6 to 7. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? And why has your countenance fallen?" Mapapansin natin dito, hindi niya hinatulan si Cain agad. Hindi ito hatol. Tanong ito. If you do well, will not your countenance be lifted up? Sabi ng Diyos. And if you do not do well, sin is crouching at the door, and its desire is for you, but you must master it. So nakita po ng Diyos na bumagsak yung mukha ni Cain. At nakita rin ng Diyos yung galit ni Cain. At ngayon, kinompronta siya. Bakit ka nagagalit? Bakit ganyan ang mukha mo? Siguro, pag ilang beses na ako ganito yung naging tanong, ba't ganyan ang mukha mo? Parang nanghahamon ng away. No? So, dito, bumagsak yung mukha ni Cain, hindi dahil nalulungkot siya. Siguro tayo malulungkot. Pero dito si Cain, hindi siya lungkot. Sinasabi sa atin ng Bible, galit siya. Doon sa version ng King James, ang ginamit na salita, I would agree. Ang ginamit na salita doon na wrought with anger, o may kinalaman sa wrath, hindi lang siya basta galit, puot! Napupuot siya sa Diyos. Galit na galit. Sa Tagalog, galit na galit, gustong manakit. Ganun. Tinanong siya ng Diyos. Pero anong ginawa ni Cain? Tinaas ba niya ang kanyang mukha? Di ba pag tinatawag tayo, Kyle, haharap ka ba sa ama mo na ang pinapakita mo likod mo? Opo. O pupunta ka sa kanya, pakita mo mukha mo. Dito si Cain, kinakausap na siya ng Diyos, nakatingin pa rin siya sa baba. Sino dito mahilig manood ng anime? Anime. Taas ng mga kamay. Okay, good. Mapapansin natin, pag nanonood tayo ng anime, hindi ko alam sa mga makakababaihan sa mga Korean novela, hindi ko alam. Pero sa anime, baka mapansin nyo rin, pag may isang taong nagagalit, diba, madalas nakatingin sa baba, tapos, ganyan, no? Habang kinakausap, o habang nag-iisip sa galit, nakatingin lang sa baba, tapos kinakausap ang sarili. Diba, ganun lang. Ayaw tumingala. Diba? Ganun, ewan ko sa Korean novela kung ganun din. Nakatingin, pero yung kamay nakaganon. Oo, pero hindi naman sinabi na nakaganon si Cain. So, sinabi na nakatingin sa baba, ayaw tumingala. At ganun ang ginagawa ni Cain dito. Ayaw niya tumingala sa Diyos. Bakit? Kasi ayaw niyang sinasabihan siya ng Diyos. Ayaw niyang sinasabihan siya kung paano siya magsamba. Ayaw niyang pinagsasabihan siya kung paano siya mamuhay. Ayaw niya nang kinokorek siya. Mayabang po si Cain. Kung tutuusin, pwedeng hatulan siya agad ng Diyos on the spot. At banal pa rin ng Diyos kung gagawin niyo ng Diyos. Ngunit, hindi yun ang ginawa ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, inilantad niya kay Cain ang kanyang kasalanan. Ibig sabihin, pagkakataon ito ni Cain para makilala ang kanyang sarili at ang kanyang kasalanan. This is a lesson time. Hindi ito panahon para hatulan ka. Panahon ito para, kasi total, ang pinag-uusapan naman natin, kaalaman, mag-aral tayo. Ang ginawa ng Diyos, nilantad ng Diyos sa kanyang harapan ang kasalanan ni Cain. Anong sabi ng Diyos? If you do not do well, sin is crouching at the door, and its desire is for you, but you must master over it.
Itong salita dito na is crouching at the door and its desire is for you. Ito yung same language na ginamit sa Genesis chapter 3 kay Eva. Your desire is for him. Dito, its desire, yung sin na yon, its desire is for you. In other words, yung sa Genesis chapter 3 ay negative po yun. Hindi yun yung iba, narinig ko po pag nagturo, no, sasabihin, tingnan mo, its desire is for you. So, over sa pagmamahal yung babae. Hindi lang yun. Over sa pagmamahal yung babae sa kanyang asawa, to the point na gusto na niya sakupin pati yung mga tungkulin ng kanyang asawa. Gusto niya siya yung magdo-dominate sa kanyang asawa. Yun yung ibig sabihin doon. Ganon din dito. Gustong i-dominate ng kasalanan yung tao. Pero sabi ng Panginoon, hindi. You must master over it. Ipakita mo kung sino ang tao. Sabi ng Diyos, hindi yan tao. Ikaw ang tao. Ikaw ang nilalang ko sa aking larawan at wangis. Ipakita mo kung sino ang dapat na pumapanginoon dyan. Sumunod. Yun yung payo ng Diyos. Sabi rin ng Diyos sa kanya, if you do well, will not your countenance be lifted up? Of course. Diba? Laging nakahintay ang kagalakan sa mga gumagawa ng nakalulugod sa harapan ng Diyos. Ngunit sa oras na pinapasok natin ang kasalanan, agad na naglalaho ito. Anong ginawa ni Cain sa payo ng Diyos? Pinahalagahan po ba niya? Pinakinggan po ba niya? Ginawa po ba niya? Sumunod po ba siya? Verse 8 and 9. Cain told Abel, his brother. Gusto ko yung paraphrasing ng Tagalog kanina. Dinagdagan na niya ng kwento. Pero sa original language, ganito lang siya. Cain told Abel, his brother, and it came about when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. Murder po ito. Then the Lord said to Cain, where is Abel your brother? And he said, I do not know. Am I my brother's keeper? Ngayon, tumugon po ba si Cain sa Diyos? Sino po ba? Ang ginawa po ba niya, sinarhan po ba niya ng pintuan? Kung halimbawa, parang ganyan. Pagsilip mo, makikita mo may isang mabangis na hayop. Ganon daw ang kasalanan. Naghihintay para lapain ka. Pag dumaan ka na sa pintuan at nakita ka. Ang tanong ba, pinagsarhan ba ni Cain ng pintuan yung kanyang kasalanan? Pinamunuan ba niya ito? Base dito sa verses 8 to 9. Ang ginawa niya, bumigay po siya. Pinaslang niya ang kanyang kapatid na si Abel. Sinabi niya, kinausap muna niya si Abel. Malamang siguro inututo para lumabas sila sa mga field. At doon niya pinatay yung kanyang kapatid. Sa labas ng kanilang bahay. Tapos in the next sentence, mababasa natin na pinatay na niya. Ganon kabilis yung kwento. Galit na galit si Cain sa Diyos. Pero dahil wala siyang magawa, ibinunton niya yung kanyang galit sa kanyang kapatid. Natatandaan ko lang yung nangyari sa bahay namin itong linggong ito. Share ko lang ha. Share ko lang. Perfect example. May inutos si Jovi kay Kyle. Pero si Kyle, typical na lalaki, na-overload pag sunod-sunod yung mga utos. Kasi syempre, focus eh. Ngayon, pag sunod-sunod yung utos, nahihirapan mag-concentrate. Malamang may iniisip pa siya bago yun, or kung ano man yung iniisip niya sa kanilang dalawa na yun, ng kanilang ng kanyang mami. Pero inutusan siya. Nakita kasi ng mami niya na habang kumakain kami, merong kanin doon sa buhok ng kanyang ate. Magkakatabi kasi sila pag kumakain. Ako katabi ko si Jovi, katabi ko si Kyle katabi din yung kanyang ate doon sa kabila. So sabi ng kanyang mami, Kyle, tanggalin mo yung kanin doon sa buhok ng ate mo.
Hindi sumasagot si Cain. Inulit ng nanay niya, ang ginawa niya, gagawin nga niya. Pero, pasabunot. Nakita ko. Eh di pinarusahan ko. Ganun ang ginawa ni Cain. Dahil hindi siya makaganti doon sa ginawa ng Diyos sa kanya, ang ginantihan niya yung kapatid niya. Dahil wala siyang magawa sa Diyos, hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng gantihan ng Diyos eh. Ganun, tatanggihan mo ako ha. Tapos ngayon maghahanap ka kung saan yung kapatid ko. Ganyan lang. So ganun ang nangyari. Sinabunutan niya yung kapatid niya. Ito naman, pinaslang niya yung kapatid niya. Galit na galit siya. Makikita natin dito mga kapatid at kaibigan, ang kasaysayan ng tao ay kwento ng moral accountability sa harapan ng Diyos. At bagamat sinasabi nito, paulit-ulit na meron tayong moral accountability sa Diyos, pinapakita rin ito ang kawalan ng kakayahan natin na pamunuan ang ating kasalanan. Wala. Mahina. Kahit na si Cain pa ang panganay. Kahit na siya pa ang binigyan ng mga kaloob. At meron siyang mga privileges bilang panganay na anak. Hindi siya umubra sa kanyang kasalanan. Bumigay po siya. Sa verse 9 ang sabi, "Where is Abel your brother?" And he said, "I do not know. Am I my brother's keeper?" Hindi ko alam. Ako ba ang tagapag-alaga o tagapagbantay sa aking kapatid? Ano po sa tingin niyo ang sagot? Sabi niyo kanina sa simula, oo. Nang tanungin si Jesucristo ng isa sa mga marunong sa batas ng Israel, tinanong siya, ano ba yung dakilang utos sa kautusan? Ganito po ang sagot ni Jesucristo. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Pangalawa, ay katulad nito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Dito, Jesus was quoting Leviticus 19:17 to 18. At sinasabi niya dito na hindi lamang natin iibigin ang ating kapatid. Iibigin nga natin ang ating kapwa. Hindi lamang kapatid. Sinasabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Dito sa sagot ni Cain, naging sarcastic pa siya sa harapan ng Diyos. Parang ganito ang sinasabi ni Cain eh. Bakit mo ako tinatanong yan? Ako ba binigyan mo ng kapangyarihan para subaybayan ang lahat ng bagay? Diba? Ganun ang tanong. Am I my brother's keeper? I do not know. Yun yung ibig sabihin ni Cain eh. Ako ba may kapangyarihan para makita lahat ng bagay? Para malaman ang mga nangyayari? Hindi ba dapat ikaw ang nagbabantay sa kanya? Ganun ang sagot ni Cain. Sinusumbatan niya ang Diyos. Pero hindi lang niya sinumbatan eh. At hindi lamang siya nangatwiran. Buti sana kung hanggang doon lang. Kasi ganun din ang ginawa ng kanyang magulang. Nangatwiran sila at sinumbatan ng Diyos. Pero hindi nagtapos doon eh. Pinakita niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng dahas at pagpatay. Sabi sa verse 10 ng Diyos sa kanya, "What have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground." Kahit na namamangha ako dito sa Diyos, tinanggihan niya si Cain at ang kanyang handog. Pero sa lahat ng ginawa dito, sinusumpatan na siya ni Cain. Hindi pa niya hinatulan si Cain. Ang sabi ng Diyos sa kanya, "What have you done?" Binigyan pa siya ng Diyos ng pagkakataon na sumunod at dalhin yung katanggap-tanggap na handog sa kanyang harapan. Tapos ganito pa ang isasagot niya sa kanya ni Cain. Tinanong sa kanya ng Diyos, "What have you done?"
Ngunit pinaliwala ni Cain ang babala ng Diyos. Hindi lang po mayabang si Cain, siya rin po ay mapaghiganti. At dito, sinasabi ng Diyos sa kanya, alam mo ba ang ginawa mo? Once again, may kinalaman sa kaalaman at karunungan. Alam mo ba ang ginawa mo? Binabaligtad ni Cain ang sitwasyon. Ikaw ang, di ba dapat ikaw ang tagapagbantay? Hindi naman ako. Binabaligtad ni Cain. At kahit nabaligtad rin ni Cain, sabi ng Diyos, tingin mo walang nakakita? Tingin mo walang saksi? Yung dugo ni Abel, ito ang sumisigaw sa akin ng katarungan. And therefore, kahit anong sabihin natin sa harapan ng Diyos, kahit anong sabihin sa harapan ng Diyos ni Cain, wala pong takas si Cain. At ganun din tayo sa harapan ng Diyos. Sabihin na natin ang lahat ng gusto natin sabihin dapat sa Diyos. Kahit sabihin natin na walang Diyos, wala po tayong takas sa kanyang harapan. Genesis chapter 4, mga kapatid, is telling us na kahit nagkaroon ng pamilya si Adan at si Eva, hindi nagbago po ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Imbis na gamitin natin ang kaalaman para sambahin ang Diyos, nang may pagpapakumbaba at naaayon sa katotohanan, ginagamit natin ito para sumbatan siya at palabasin na siya pa ang may kasalanan. Imbis na gamitin natin ang kaalaman para mahalin ang ating kapwa, ginagamit natin ito sa iba't ibang uri ng kasamaan. Makikita rin natin dito sa Genesis 4 na walang kakayahan ng tao na baguhin ang kanyang sarili. Wala siyang kakayahan para hindi magkasala. Tulad ng kanyang magulang, nangatwiran si Cain at sinumbatan ng Diyos. Ngunit hindi lamang siya nangatwiran at nanumbat. Pinakita pa niya ang kanyang galit sa dahas at pagpatay. Sabi nga po ng mga matatanda, mabilis manganak ang kasalanan. At dahil sa kasalanan, palala ngayon ng palala ang kalagayan ng tao sa lupa. Bumigay po si Cain sa pagkakasala. At namatay si Abel sa kamay ni Cain. Sila po yung nasawi dito sa laban ng babae at ng ahas. Ganito po ang itsura ng kasaysayan. Hindi po totoo yung sinasabi nila na, I'm not hurting anybody naman sa kanilang kasalanan. Pag ayaw nilang pinakikialaman sila, huwag mo nga ako pakialaman. I'm not hurting you anyway. Hindi po totoo yun. Sa Exodus 20 verses 12 to 17, sabi po ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Sapagkat sa ating kasalanan, ganun ang ginagawa natin. At kapag sinamarize natin ang 10 utos, itong mga utos na binanggit ko ay may kinalaman sa ugnayan natin sa kapwa-tao. And therefore, kahit na pag nagkasala tayo, sigurado at mayroon masasaktan. Hindi totoo yung sinasabi ng mundo na I'm not hurting anybody. Sa mata ng Diyos, meron na. Sabi ng Diyos kay Cain, the voice of your brother's blood is crying to me from the ground. Humihingi ng katarungan ang dugo ni Abel. Dahil lahat po tayo ay pinanganak kay Adan, ang bawat isa sa atin ay guilty sa harapan ng Diyos. At nanganganib sa katarungan ng Diyos. Ngunit ano po ba sinasabi ng dugo ni Kristo? Nang nakabayubay ang Panginoong Hesukristo sa krus, yung pinakahuling oras, at malapit na siyang mawalan ng hininga, ang sinabi ng Panginoong Hesukristo ganito, Ama, patawarin mo sila
sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Dahil kay Kristo, natugunan po ang hiling ng katarungan. Dahil kay Kristo, nagkaroon ng paglilinis at pagpapatawad. At dahil kay Kristo, ang lahat ng hinirang kay Kristo ay pinawalang sala. Sabi ng Diyos kay Moises, noong sila ay nakakampo sa paanan ng Sinai, binigyan ng Diyos ng ordinansa ang mga Israelita kung paano sila maghahandog. Sa Leviticus 17, sabi, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog yon sa dambana bilang pantubos sa inyong buhay. Dahil hindi po kayang tubusin ng kahit sinumang anak ni Adan ang kanyang kapwa, at dahil ang mga dugo ng baka at kambing ay hindi kayang mag-alis ng anumang kasalanan, the New Testament points us doon sa makapag-aalis nito. Sino po siya? Pinadala ng Diyos si Kristo upang siya ang maging handog sa dambana. Siya lamang ang may kakayahang tubusin ang ating buhay. At inalis niya sa atin ang ating mga kasalanan at binuhat sa kanyang sarili habang nandun siya sa krus. Mga kapatid, bilang pasasalamat at pagkilala sa ginawa ni Kristo, tuluyan na po natin iwan ang pagkakasala. Mahalin po natin ang ating kapwa. Sabi nga niya, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Mamuhay po tayo ayon sa kalooban ng Diyos at nang may pagkilala sa Kanya. Si Kristo po ang ating kapatid sa laman at hindi niya tayo ikinahihiyang tawagin Kanya mga kapatid. Isa puso po natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo manalangin.